Paano kung makasalubong mo yung mga malulupit talaga na mga tao katulad nila Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, or kung sino man na mayaman, let's say for example sila Lucio Tan, yung mga Cs ng SM, ano yung mga best na mga pwede mong matanong para makakuha ka ng sobrang lupit na insight kung paano talaga sila napunta sa kung nasan sila ngayon. Yo, ako nga pala si Job Zamora. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung 5 tanong yung tingin kong dapat mong itanong. So ready ka na ba? Let's G! Question number 1, ito. If you were, kung ano man yung edad mo ngayon, let's say for example 25 ka. If you were 25 today, walang capital, walang team, walang kahit na ano, Wi-Fi lang, computer lang. What would you build in 90 days para mag-jumpstart yung wealth building mo? So yun yung pinaka-itatanong ko talaga, bakit? Kung ano yung nakikita natin ngayon sa kanila, hindi yun yung way para makapagsimula ka or makapag-jumpstart ka into wealth building. Kailangan tanongin mo, paano ba sila nagsimula? Paano sila nagkaroon ng capital? Sino ba yung mga mentors nila noong time na yun? Sino ba yung mga sinamahan nila? Sino yung mga pinagtanungan nila? Kailangan malaman mo yung ginagawa nila nung same kayo ng situation. Like for example, meron akong kilala. Idol niya si Gary V. Diba? Hataw na. De, joke lang. Si Gary V na Gary Vaynerchuk. Nakita niya si Gary V, mahilig mag-vlog. Diba? Tapos nabibigay ng tips. So, ang ginawa niya, uy, idol ko yan. Yan din yung gagawin ko. So, ang ginawa niya, bibigay siya ng tips, nagba-vlog siya, kung ano naman pinaglalagay niya sa video niya. Pero, ano nangyari? Siyempre, walang views. Bakit? Kasi ginaya niya yung someone na sobrang layo na sa kanya kung anong ginagawa nun at in-execute niya ng kung nasan siya. Iba talaga. Minsan kasi sinasabi ng mga tao na gayahin mo lang yung mga ginagawa ng mga mayayaman at yayaman ka rin. Pero hindi talaga siya ganun. Kailangan mo malaman ano yung ginawa nila before kung bakit sila napunta ron. Like for example, si Gary V. Hindi naman siya nagbibigay ng tips agad about marketing. Ang ginawa niya is ilang taon siya nagva-vlog about sa mga wines. Diba? Doon pala siya nagsimula. So very important, malaman mo kung paano sila nagsimula. Next question, ito. What do common people overestimate about rich people? So, yan yung pinaka-masarap talagang tanungin. Kasi pwede kasi na mangyari yung mga fears na hindi mo alam meron ka is mailabas siya. So, let's say for example, si Cody Sanchez, sabi niya, normal rich people, talagang meron sila lagi mga demand letters, may mga cases sila, kasama talaga yon sa buhay nila. Pero not necessarily may ginagawa silang mali. So, ikaw, gusto mo ba yun? Ako, sobrang ayoko talaga yun. Pero yun talaga yung sinasabi ng mga tao na, ay, pag mayaman ka, wala ka ng problema. Talagang haya-hay ka na lang, bili ka na lang ng ganito, travel ka na lang ganito. Pero hindi nila alam yung mga nangyayari behind the scenes. Let's say for example si Alex Hormozy. Si Alex Hormozy hanggang ngayon, sobrang lupit na niya. Siyempre, papunta na siya dun sa billionaire status. Pero everyday pa rin talaga yung routines niya. Ano oras siya gumigising, ano oras siya nag-deep work. Kapag Monday, ganito gagawin niya. Every month, may mga talks, etc. So ibig sabihin, sobrang busy talaga. Usually kasi pag nagsimula tayo, sabihin natin na, ay pag yumaman ako, ganito gagawin ko, ganyan. Gusto ko mag-travel, gusto ko magpahinga lang. Yes, gagawin mo yun. At first. Pero right after na nakuha mo na, ang pinakatanong mo is, what's next ba talaga? Pero pwede mo sabihin kasi na, yes, ako rin naman 10 hours ako nag-work, 12 hours. Minsan kahit weekends nag-work ako. Pero bakit kaya magkaiba yung results? Kasi, baka meron silang alam na hindi pa natin alam at meron silang ginagawa or kayang gawin na hindi pa natin ginagawa. So, paano natin malalaman yun? Hindi yan basta isang snap lang malaman na natin at gagawin na natin. Hindi siya ganun. So, it really takes time kung ano ba talaga yung gagawin at paano siya gagawin. Ito yung next question. If I showed you my current income and habits, what would you immediately change? Usually kasi, hindi natin re-reality check yung sarili natin. Kumbaga meron tayong goals, meron tayong gustong ma-attain, pero ang tanong is, yung ginagawa ba natin ngayon is papunda pa talaga dun? Kasi kung hindi, yung mga goals natin, nagiging wishes lang siya, hindi na talaga siya goals. At kung naging open ka dun sa mga tanong na yan, anong pwede niyang sabihin? Pwede niyang sabihin na, ay, umalis ka sa trabaho mo. Pwede niyang sabihin na, ay, umalis ka sa parents mo. Pwede niyang sabihin na, pumunta ka sa ganito, umalis ka sa ganyan, tayo ka ng sariling business sa ganito habang nag-work ka. Madalas kasi may mga sarili tayong biases, may sarili tayong sentimental sa buhay natin na kapag shinare natin sa ibang tao, makikita talaga nila, and therefore, mas marirealize natin na, blindsided pala ako dun. So like let's say for example, wish mo talaga or passion mo talaga yung coffee shop kasi sobrang passionate ka sa kape, gusto mo yung mga ganyan. And then
Ang gusto kong mangyari is kukuha ka ng mga investors or maglo-loan ka para magtayo ka ng sarili mong coffee shop sa isang malaking mall. Okay na okay ba yun? Mukhang okay siya, no? Lalo na pag tinanong mo yung mga taong walang coffee shop or tinanong mo yung mga taong mga kaibigan mo kasi support lang naman talaga sila sa'yo. So ano kaya sasabihin ng ibang business people sa'yo? Sabihin nila siguro, maybe that's too risky. Siguro mag-start ka muna sa mga stalls. Or mag-start ka muna sa mga schools. Mag-start ka muna sa maliit. So, syempre, minsan nga, nabablindsided tayo na excite tayo and everything. Pero ang kagandahan sa kanila, sobrang logical nila, sobrang objective nila. And madalas talaga, tama sila kasi na-experience nila yung mga yan. Eto, number 4. Ano yung mga common na pattern ng mga tao na hindi nagsasucceed? Ayan. So, ang ganda kasi na laging tanongin, ano ba yung mga common pattern ng mga tao nagsasucceed? Eto, gumigising ng umaga, ganito yung routine kayo. Tapos ma-excite ka and everything. Pero, ano ba talaga yung mga common na pattern ng mga tao hindi nagsasucceed? Sila ba yung very risky? Or yung hindi nagtitake ng risk? Sila ba yung mga taong gastador? Sila ba yung may instant gratification or may delayed gratification? Sila ba yung may ganitong mindset or may negative na mindset? So very important talaga na maging aware tayo sa mga ganyan. Minsan kasi hindi natin alam, gusto man natin makuha yung mga goals natin, pero yung mga behaviors natin, yung mga patterns natin ay paatras sa mga goals natin. Tapos ito pa, alam mo ba yung sinabi ni Bill Gates? Ito exactly sinabi, I'll choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will always find an easy way to do it. So ano sabi nito? Hindi porket tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Minsan kasi, yun pa yung magiging strength mo talaga. And ito pa yung malalapit. Usually, yung mga tamad, sila yung gusto nila efficient sila na nag-work. Ibig sabihin, yung mga magbibigay lang talaga ng results, yung mga gagawin nila. So yung mga patterns kasi, hindi lang siya basta makikita mo sa Instagram na sobrang babaw lang. Madalas, maririnig mo talaga siya from someone na nag-succeed na talaga. Last one, what does rich mean to you before versus now? Sobrang nakaka-curious yung tanong na yan. Bakit? Kasi sabi nga nila, diba, kapag nag-accumulate ka talaga ng wealth, pati ikaw mismo nag-accumulate ng mga wisdom, ng mga knowledge, and sobrang nagde-develop ka talaga as a person. And yung mga dati, na tingin nilang gusto nila, nag-iiba talaga. Like for example, ako naman, ang akala kong gagawin ko is magta-travel lang ako sa buong mundo, bibili ako ng mga sports car, at manonood lang ako ng Netflix buong araw. Pero hindi pala siya ganun. Well, at some point, ginawa ko siya nung mga nakatikim ako ng mga konting success. Pero ang laging tanong doon is, what's next? Kasi ang pinaka-kinikrave ko pala talaga is to create an impact and build a legacy. So naisip ko, hindi pwedeng ganito lang ako. Kailangan marami akong matulungan na ma-achieve nila din yung mga goals nila. Sa umpisa kasi talaga, sobrang selfish mo. Pero darating ang point na maghahanap yung soul mo ng purpose. So, yun talaga yung simula ng buhay mo. Sabi nga nila, diba, life begins at 40. Pero kasi yung iba kasi dun lang nila nahanap yung purpose nila. Pero ikaw, alam mo na ba yung purpose mo ngayon? Kasi for sure, if nanonood ka nito, darating talaga yung time na maging wealthy ka, maging financially free ka. Pero ano ba talaga yung pinaka mabibring in mo sa mundong to? Ikaw, anong klaseng mga questions ba yung naisip mo? I-comment mo naman. And also, if gusto mo mga ganitong klaseng content, subscribe ka lang, then kita-kisay sa mga next.